Magandang gabi po sa inyo mga kapwa ko. Ito po muli si Kuya Dolpho nyo na magbabahagi po ng kalooban o salita ng ating Diyos Ama. Sa madalit salita, itong Biblia po, ang banal na aklat. Ngayon po, ang aking ibabahagi sa inyo ay pamilyar po ito sa nangyayari sa kapanahunan ngayon. Po, pamilyar para doon sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya po. Ito po ipinaalam sa atin na ang nangyayari ngayon sa kapanahunan natin, upang huwag tayong magulumihanan. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus doon sa Matthew, na ito'y binanggit niya roon. Alam niyo po ba kung bakit nagkakaganito? Ano po ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga digmaan? Yan po ay malalaman nyo sa Matthew 24. Na bago dumating ang katapusan ng mundo, opo, hindi po dahil nagkakaroon ng digmaan dahil magkakaroon ng ganun. Hindi po. May salita ang ating Diyos Ama na hindi nalalaman ng mga anghel, ni ang kanyang bugtong na anak hindi po nalalaman. Siya lamang po may plano nito. Siya lamang po. Ang ibig ko sabihin, ang araw at oras wala pong nakakaalam kundi ang Diyos Ama lamang. Opo. So, ang ibabahagi ko po sa inyo ay narito po sa pahayag o sa revelation. Itong nangyayari sa ating kapanahunan. Para wag po kayong mabalisa. Tayo mga Kristiyano, ang dapat natin gawin ay manalangin tayo na tumibay ang ating pananampalataya. Opo. Hindi tayo mag-worry, hindi tayo mag-panic. Opo. Marami ngayon na mga nagpapahayag sa nangyayaring ganito. Ito raw dahil sa ganun. Ito raw dahil sa ganito. So, ang nangyayari sa ating mundo, ito'y nakasulat na po ito sa Biblia. Ito'y ipinaalam sa ating Apostol Juan bago manik ang ating Panginoong Kristo. Bago siya bumalik sa kanyang amang Diyos na banal. So, ang aking ibabahagi sa inyo ay narito sa Kapitulo 6. So, ito po ay ibabahagi ko sa inyo ng Tagalog at mababaw na pagpapaliwanag upang ito po ay ating maunawaan. Opo. Kasi maraming mga nagtuturo ng salita ng Diyos ngayon na nagpapahayag. Huwag po kayong magagalit sa akin, mga ginagamit ng Panginoong Kristo. Okay lang, walang problema. Subalit, kung tayo po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi po lahat ay mayroon pong karunungan. Hindi lahat mayroon pong nakakaunawa. Ito'y minsan, inilive ko na po ito. Opo, minsan, ito'y diniscuss ko na ganitong pamamaraan. Hindi po lahat ay may pangunawa. Hindi po lahat nakapag-aral. Opo. Maaaring nakikinig lang yan dyan sa inyo. Sa loob ng simbahan, sa loob ng templo. Nakikipalakpak lang yan. Opo. Nakikinig yan. Nakiki-amen lang yan. Pero hindi niya nauunawaan ang sinasabi na nagbibigay ng mensahe. Sapagkat bakit? Maraming mga pastor ngayon na napakalalim o napakahaba ng kanilang pagpapaliwanag na kung pag-aaralan mo, nawawala na nga doon sa nais niyang ibahagi doon sa kanyang mga kapatiran. Hindi po ako nagagalit sa inyo, mga kapatid ko. Subalit, ako'y nagpapaalala lang sa inyo. Kung tayo'y naglilingkod sa Diyos, isipin natin ang ating ibinabahagi ay maunawaan. Opo. Maunawaan po ng mga taong nakikinig sa atin.
Wag po nating isipin na magaling tayo magpaliwanag, magaling tayong kumuha ng mga referensya, kasi ganun na nangyayari ngayon eh. Ang isipin natin, ang pinakasentro nito na malaman ng tao na ang iyong ipinapahayag ay ang salita ng Diyos. Yun po ang importante, ang salita ng Diyos na malaman ng tao na nakikinig sa iyo. Minsan kasi dumarating sa ating puso't isipan na para bang nagiging na tayo, magaling kasi tayo magpaliwanag, kaya dinadagdagan natin yung mga referensya para masabing, oh, ang galing ni pastor. Opo, uulitin ko, wag po kayo magagalit sa akin. Ito'y ipinapahayag lamang sa akin ng santong banal na Espiritu. Dahil ako'y nagbibigay din ako ng pahayag sa pamamagitan itong modernong pamamaraan itong Facebook. Hallelujah. So ngayon, sisimulan ko na po. Nandito po tayo sa pahayag, Kapitulo 6, 1 hanggang 8 po. Pero mahaba po ito. Itong Kapitulo 6 hanggang 16 po ito. Pero hanggang 8 po lamang tayo babasahin natin. Para malaman po natin kung may kinalaman ba itong babasahin natin sa nangyayari sa ngayon. Opo. Para hindi tayo magulumihanan. Para hindi tayo, siguro, makakaroon na ng pandaigdigang digmaan. Kasi nakalipas na yung tinatawag nilang World War II. Sa totoo lang po, marami ng giyera ang nangyari. Opo. Marami ng giyera ang nangyari. Magbuhat pa doon sa panahon ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa kalangitan. Simula na maggera-gera. Kaya walang World War II. Walang World War III. Basta yan, nagdidigmaan yan. Naggigera yan sapagkat may mga layunin niyang mga iyan, mga bansang iyan. Merong kumakamkam ng lupa. Merong nagpapahayag na sila makapangyarihan. Hallelujah. So narito na po tayo. Sisimulan ko po itong basahin hanggang doon sa talata na sinabi ko. Sa talatang 8. Yan po Tagalog na Tagalog yan Sa talatang 8, uunahin natin sa talatang 1 hanggang 8. Nakita ko sinira ng kordero ang unang sa 7 tatak at narinig ko nagsalitang sinlakas ng kulog ang isang 4 na nilalang na buhay. Halika, sabi niya. Patingin ko, nakita ko ang isang kabayong puti na ang sakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y humayo upang patuloy na magtagumpay. Sinira ng kordero ang pangalawang tatak at narinig ko, sinabi ng pangalawang nilalang na buhay, halika. Namang kabayong pula ang lumitaw at nakasakay rito ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao. Isang malaking tabak ang ibinigay sa kanya. Sinira ng kordero ang pangatlong tatak at narinig kong sinabi ng pangatlong nilalang na buhay, halika, isang kabayong itim. Ang nakita ko may hawak na timbangan ang sakay nito. May narinig akong wari, isang tinig na buhat sa kinaroroonan ng 4 na nilalang na buhay. Ang sabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili sa sahod na maghapong paggawa at 3 takal na sibada lamang ang mabibili ng gayon ding halaga. Ngunit huwag niyong pinsalain ang langis ng ulibo at ang alak. Sinira ng kordero ang pang-4 na tatak at narinig kong sinabi pang-4 na nilalang na nabuhay, halika. At nakita ko na may isang kabayong maputla ang kulay. Ang pangalan ng sakay nito ay kamatayan at kabuntot niya ang Hades. Binigyan siya ng kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, tagutong salot at mababangis na hayop. Hanggang doon lang po tayo sa pang-8. Kasi ang susunod po pang-9 na. So, may binabanggit dito na tatak. Sinira daw. Sino ba ang sumisira nito? Ito tong mga anghel.
sa kalangitan. Nakita po ito ni Apostol Juan. Una, sinabi, nakita niya yung puti na kabayo na may hawak na binigyan siya ng korona at siya humayo upang patuloy na magtagumpay. Sino ba tong puting kabayong ito? Sino tong puting kabayong ito? Ito ay sa espiritu natin pag-aaralan po ito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya po ang nakasakay rito na may korona. Siya lamang po ang mayroong korona at ang kanyang amang Diyos. Hindi po pwede magsuot ng korona ang mga anghel o mga sumasamba. Bukod tangi kung sila bibigyan ng korona. Hallelujah. At ang pangalawang tatak, narinig ko, sinabi ng pangalawang nilalang na buhay, halika, isang kabayong pula, lumitaw, nakasakay rito, binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa, magpataya ng tao sa isang malaking tabak na ibinigay sa kanya. So, binigyan ng malaking tabak upang magpatayan ang mga tao rito sa lupa, upang magkaroon ng digmaan. So, itong nangyayari sa atin, hindi na po ito, hindi na po ito dapat magpanik o mag-worry. Sapagkat noong pa man, wala pa tayo rito sa mundo, nagkakaroon na po ng digmaan. Opo. So ngayon, sa kapanahonan natin, na nangyayari na naman to, kaya lang, modern na ang digmaan ngayon. Hindi katulad ng araw, lumulusob, maraming tao, pulo-pulutong. Ngayon, hindi na. Inuutusan na lamang yung mga missile, yung mga makabagong pumapatay ng tao. Hallelujah. Ganun na po ngayon ang digmaan. Kaya kung halimbawa didigmain tayo o gigirahin tayo ng China, padadalan lang tayo rito ng missile. O ilang tao ang mamamatay niyan? Bigyan na natin ng bilang, halimbawa mga mahigit 100 pagka iyan napunta doon sa maraming katauhan o maraming mga tao. Ganun po. Hindi katulad nung araw na napapanood natin. Paano ba ang digmaan nung araw? Hihilera dyan, pulo-pulutong, palulusubin. Sige, saksakan kayo dyan. O, di ba? Ganun din nung 18th century, pulo-pulutong, barilan, harap-harapan. So kung wala ka ng bala, wala na. Sorry ka, patay ka na. Hindi ka na mabubuhay sapagkat bawal tumakbo. Pag tumakbo ka, babarilin ka nung nagli-leader sa inyo. Opo. Kung hindi ka mamabaril doon, ikaw ay parurusahan ng kamatayan. Ganun po ang sistema. Kaya hindi na po ito bago, itong gera na nangyayari. Napagkat dito sa Biblia ay binabanggit, maging ang ating Panginoong Kristo, nagbigay siya ng isang babala sa Matthew 24, kung babasahin niyo yung buong Mateo, na andun po yung digmaan. Opo. Bago dumating, bago mangyari ang katapusan ng sanlibutan, ay magkakaroon po ng digmaan. Marami siyang mga binanggit doon. Magkakaroon ng mga bulaang propeta, magkakaroon ng pagpunta rito ng mga tao na magsasabi, ako ang Kristo. Hallelujah. Yan po ang mangyayari sa kapanahunan. Kaya nga po mga kapatid ko, ng mga Kristiyano na patuloy na nakikinig, sumusubaybay po sa akin. Ito po ang katotohanan. Opo, itong katotohanan. Manalangin po tayo. Manalangin tayo sa Diyos. Ano ba ang ipapanalangin natin? Ang ipanalangin natin sa Diyos na tayo ay maligtas sa nangyayaring digmaan. Hindi po yung ipananalangin natin na pahintuin ng Diyos ang digmaan. Hindi po, mali po. Nakatala na sa Biblia yun eh. Hindi walang nangyari doon sa sinabi ng Diyos na mangyayari iyan, para lang siya nagsalita sa Kung babasahin niyo ang lumang tipan, si Jeremias, may panalangin na gano'n, napagalitan siya ng Diyos.
Huwag mo ipanalangin yung mga taong masasama sapagkat sila'y huhukuman ko. Galit na galit ang Diyos sa mga Israelita kasi patuloy na niwawalang halaga nila ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Kung babasahin niyo po ang lumang tipan, iisa lang po ang ayaw ng Diyos na ikinagagalit. Number 1, yung pagsamba nila sa mga ribulto. Ipinagpalit nila, malaking kalapastanganan sa Diyos yun na binigyan ka na ng Diyos ng kaligtasan. Ikaw na chosen ka o pinili ka na mga tao, pinili kang bansa upang ingatan ka ng Diyos. Ipinagpalit mo ang Diyos sa isang ribulto na hindi gumagalaw, hindi nakaririnig, hindi bibigay ng kaligtasan. Yan ang sama ng damdamin ng Diyos na sinasabi. Ako na nagligtas sa inyo. Maraming panahon na kayo tinulungan ko. Ipinagpalit nyo lamang ako sa mga Diyos-Diyosan. Hallelujah. Kaya kung pag-aaralan nyo mga Israelita, yung kahuli-hulihang pagpapahirap sa kanila isa bansang Germany, yung tinatawag na World War II, di ba? Ilan ang mga Hudyo, mga Israelite na nakakaawa kung paano sa pamamaraan paano sila pinapatay. Bakit? Pinababayaan sila ng Diyos. Matigas ang ulo nila. Sinabi ng Diyos, di kailanman, hindi ko na kayo tutulungan. Sapagkat, miski yung mga pinadadala kong tao na para mamagitan patungo sa inyo, ay pinapatay nyo. Pinapatay po nila. Hallelujah. So, ang sumunod na talata, dito tayo sa pangatlo. Ang sabi rito, sinira ng kordero ang pangatlong tatak. Narinig kong sinabi ng pangatlong nilalang na buhay, halika, isang kabayong itim ang nakita ko, may hawak ng timbangan na sakay nito. May narinig akong wari isang tinig na buhat sa kinaroroonan ng 4 na nilalang na buhay. Ang sabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong paggawa. At 3 takal na sibada lamang ang mabibili gayon ding halaga. Ngunit huwag niyong pinsalain ang langis ng ulibo at ang alak. Doon sa pangatlong tatak, ipinakita rito na darating ang panahon na ang pinaghihirapan ng tao sa loob ng isang araw ay magiging equal lamang. Ano ibig sabihin ng equal? Magiging parehas lamang. Kung sumasahod ka ng 1,000, para lamang yun sa pagkain. Tamang-tama lang sa pagkain yun. Paano kung malaki ang pamilya mo? Magkakasya kaya yung budget na yon sa araw na yon? Kasi yun ang pagkakasabi ng Biblia. Tama lamang doon sa isang tagal na trigo at 3 takal na sibada sa gayon ding halaga. Ano ba itong trigo? Itong trigo, kaya ito ang binanggit dito. Bakit hindi bigas? Kasi ito yung pangunahing pagkain ng mga Hudyo. Trigo at sibada. Opo. Ito yung mga pangunahing pagkain. Ang sabi rito na ipinaunawa sa ating apostol na Juan, sa darating na panahon, doon sa pangatlong tatak, na ang mga tao na nagtatrabaho, yun lamang ang mapapakinabangan ng kanilang pinaghirapan sa buong maghapon. 1 takal na trigo. Ano ibig sabihin? Kasi ang 1 takal na trigo nung panahon na yun, sapat na para kainin. Hindi ko lang alam kung ilang persona, how many person ang dapat na makinabang dyan, o ilang tao ang dapat na kumain yan sa 3 takal na sibada. At ang sabi sa kauliwa, huwag niyong idamay, huwag niyong ipahamak ang langis at ang ulibo at ang alak. Bakit po? Bakit po hindi ipinadadamay dito sa Biblia ang langis ng ulibo
at ng alak. Kasi ito po yung isang pangunahin na kinakailangan ng bansang Israel. Opo. Ito po yung isang pangunahing pangangailangan. Kaya wag idamay. Hallelujah. Kaya kung bakit nagkakaroon ng ganyan kahirapan, sapagkat maging ang langis na ginagamit natin ay nakokontrol sa pamamagitan ng digmaan na to. Nagdurusa ang kada bansa. Wala pong bansa ngayon ang hindi nagdurusa sapagkat kinukulang po sila sa pangangailangan ng langis. Opo. Darating ang panahon, mga kapatid ko, na sa ngayon medyo hindi pa equal ang bilihin doon sa sinasahod natin. Kasi kanina lang bumili ako ng isda, may nabibili pang 300 isang kilo. O meron pa nga medyo mababa diyan. Ang bigas dati nung last year may nabibili pa ako na 35. Ngayon, wala ka na mabibili 35. Ang pinakamababang bigas ngayon ay 56. So, tama lang ang sinasabi rito sa Biblia na darating ang panahon na yung sinesweldo natin ay magiging equal lang doon sa bilihin na dapat sa pangangailangan ng tao. Paano nga kung kayo ay marami? Ano ang mangyayari sa inyo? So magkakaroon ng medyo taggutom. Opo. Hindi kayo maiiksakto sa pagkain. Kung ngayon kumakain tayo minsan nagmimerienda pa tayo 3 times a day, 3 beses ang araw. Minsan may merienda pa sa susunod. Baka isang kain na lamang po ang gamitin natin. Ang gawin natin. Hallelujah. Ito'y pinapaalam sa atin ng Biblia. Opo. Kaya wag po tayong mag-worries, mga kapatid na mananampalataya. Ito po'y nakasulat na sa Biblia. Darating po yung panahon na yan. At yung panahon na yan, malapit-lapit na po. Malapit-lapit na po. Ang balita ko, next week, tataas na naman po ang langis. Siyempre, pag tumaas ang langis, sinasabi ko nga, parang domino effect. Bakit ko nasabing domino effect? Sino na nakapaglaro sa inyo ng domino? Opo. Ito, libangan kasi namin to dun nung araw nasa Maynila. Pag meron kang ititira para maduktungan yun, parang duktong-duktong po. Ganun po yung nangyayari. Domino effect. Na pag tumaas ang langis, tataas po ang bilihin. Opo. Tataas ang kuryente, tataas yung lahat ng bagay na pangangailangan ng tao ay tumataas. Hallelujah! So, nandito na po tayo sa talatang 6. Ang sabi sa isang ito na po, 7 po, sinira ng kordero ang pang-apat na tatak at narinig ko sinabi ng pang-apat na nilalang na buhay, halika, at nakita ko na may isang kabayong maputla ang kulay. Ang pangalang sakay nito ay kamatayan at kabuntot niya ang Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak at gutom, salot at mababangis na hayop. So, ang sabi po ng Biblia, itong binuksan ng pang-apat na tatak, so talagang ang mundo po ay daranas ng pagdurusa, kahirapan. So yung ika-4 na bahagi, sa ika-4 na bahagi na nilalang dito po sa mundo ay mamamatay po. Kaya nakabuntot po yung Hades ng kamatayan, nakabuntot. So ibig sabihin, ang ibig sabihin po na nakabuntot, naandun po, nakasalo na ang Hades ng kamatayan para ron sa
ika-4 na bahagi ng mga nilalang sa mundo ay magkakaroon po. Ano-ano ang papatay ba rito? Tabak, digmaan po ito. Magkakaroon po ng taggutom, salot at mababangis na hayop. Maging yung mga mababangis na hayop po ay siyempre magugutom na rin yan. Bababa po yan doon sa kagubatan. Kakain po yan ng tao. Oh. Ganun po ang mangyayari niyan, taggutom. Siyempre pagka taggutom, di ba? Wala na magtitinda. Wala na magtitinda. Ang iba dyan, magtatago na lang ng mga pagkain para hanggang kailan nila kakainin yung itinago nila. Magkakaroon pa ng salot. Oh. Kanya, ang sabi nga rito, ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, taggutom, salot at mababangis na hayop. So, mangyayari po, ito po yung pinaka-worst na darating sa kapanahunan natin ngayong mga tao. Ako hindi ko po alam kung aabutin ko ito. Subalit, yung mga susunod pa na henerasyon, sila po yung makaka-experience nito. O hindi experience, sila po yung makakadama nito. Hallelujah. Mangyayari ba talaga? Opo, mangyayari po yan. Mangyayari yan. Sabi nga doon sa Mateo na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa aklat ni Mateo, dapat munang mangyari iyan bago magkaroon ng katapusan ang sanlibutan. Opo. Dapat mangyari muna yan. Sapagkat sa pamamagitan yan, sasalain ng Diyos ang mga tunay na Kristiyano. Magkakaroon ng screening. Opo. Yung ating pananampalataya ng mga Christian. Kasi alam niyo po ba, ang sabi sa Biblia dito sa New Testament, tapos na yung may bilang na po yung mga Israelita na binigyan na ng Panginoon ng biyaya na magkaroon ng kaligtasan. Iniintay na lamang na mabuo ang mga hintil. Tayo yun, mga hintil, na huli tayong nananampalataya. Na pag ito'y nakumpleto na, darating na po ang wakas. Opo, darating na ang wakas. So, ang mangyayari kasi rito, sa Biblia, kung pag-aaralan natin ito, ang mga Kristiyano na daranas ng pagpapahirap dito sa mundo, kapag tayo ay nagtagumpay, ipapanik muna tayo ng Diyos. Irarapture tayo ng Diyos. Hindi po lahat ng tao irarapture. May matitira po rito ng tao, yung mga taong hindi na nakikinig sa Diyos, hindi na po sumasampalataya. Hindi po sila. Ito po yung mga taong sumunod doon po sa Antikristo. Opo. Ito po yung magpapatatak sa noo. Minsan, i-diniscuss ko na sa inyo, minsan, ibinahagi ko na sa inyo kung sino yung 666 na yan. Opo, darating yung panahon na yan. Monopolize niya buong mundo. Pag walang tatak, hindi po siya makabibili. Sapagkat ipakikita nitong Antikristong to na siya makapangyarihan dito sa mundo. Dito sa mundo. Kaya, dadanas ng kahirapan ang mga Kristiyano rito. Bakit dadanas? Sapagkat ito yung trial. Alam niyo po ba, nung time ng trial ng mga disipulo ng Panginoong Hesus, mas mahirap din po. Kanya, huwag tayong paisi-isi ng mga Kristiyano. Nakakala nyo, lulutang-lutang na lang tayo sa ulap na gano'n ang buhay. Hindi po. Yung mga huling Kristiyano ay dadanas ng kahirapan bago nila makamtan ang pangako ng Diyos. Sa kapanahon na natin ngayon, mahirap din sapagkat ang labanan ngayon ng mga Kristiyano ay ang puso natin ang tinitira, ang kahinaan ng ating puso. Kaya nga sabi ni Pastor Efren, guard your heart. Bantayan natin ang ating puso.
Kasi ang kahinaan ng mga tao sa kapanahunan ngayon, ang kalayawan ng sanlibutan ay binibigay ni Lucifer. Hallelujah. So, ganyan po ang mangyayari na ipinaliwanag ko sa inyo rito sa Kapitulo 6 ng Pahayag hanggang doon sa 8, hanggang doon sa 8, 1 hanggang 8. Apat na tatak ang binuksan. So, ito lang hanggang 16. Hanggang sa ano to? Kung di ako nagkakamali, 6 na tatak po itong bubuksan dito. Subalit doon lang tayo sa pang-4 na tatak. Kasi pag ito'y ipinahayag ko sa inyo ng hanggang 16, may mauubos yung oras ko. Opo, mauubos tong oras ko. Ngayon, sobra na nga yung kalahating oras na ipinapaliwanag ko po sa inyo. Kaya maraming salamat po mga kapatid ko na mananampalataya na patuloy na sumusubaybay sa aking pagla-live sa ganito, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung anong nangyayari ba? Anong nangyayari ba sa ating kapanahunan? Ito ba ay pagpaparusa ng Diyos sa atin? Hindi po pagpaparusa. Sa ating mga Kristiyano, dito sinusubok ang ating katatagan. Opo. Ang magagawa lamang natin ay tayo humingi ng kahabagan sa Diyos na tayo ingatan, na hindi magulumihanan ang ating puso upang patuloy tayo na maglingkod sa Kanya, upang patuloy tayo na magtapat po sa Kanya. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo sa gabing ito ng araw ng Martes. Opo. Sa susunod po ay babahagi ko sa inyo kung ano yung mga nangyayari sa ngayon sa tulong po ng Santong Banal na Espiritu.